Mukhang walang ibang dapat sisihin, kundi ang Sweden mismo, kung sakaling tuluyang hindi mapili ng Air Force, ang JAS-39 Gripen ng Saab. Ito ay dahil inabot ng ilang taon, bago pinahintulutan ng Parliament ng Sweden, ang pagbili ng Pilipinas sa eroplanong ito. Ang gobyerno ng Sweden, ay nagbigay ng go signal sa pagbenta ng mga eroplanong ito sa Pilipinas, ilang buwan lamang nang maupo si Marcos pagka-presidente, noong Mayo ng 2022. Bagamat 2015 pa nabuo, ang plano sa pagbili ng mga multi-role fighters, 2018 na ito official na naging acquisition project, at 2019 nagkaroon ng bidding, kung saan ang F-16 ng Lockheed Martin, at JAS-39 Gripen ng Saab ng Sweden, ang mga nangungunang contender. Taong 2020, ay handa na ang Pilipinas bumili ng mga fighters, ngunit ito ay hindi matuloy-tuloy, dahil ang first choice ng Air Force, na top contender na F-16 Viper ng Lockheed Martin, ay masyadong mahal, para sa allotted budget nito. Kung kaya, napilitan ng Air Force, na kunin sana ang pangalawang contender, ang JAS-39 Gripen ng Saab Sweden, ngunit dahil sa isyung politikal ng Sweden at Pilipinas, kung saan hindi ito sumang-ayon, na magbenta ng kanilang eroplano sa Pilipinas, dahil umano sa human rights violations ng Pilipinas sa kanyang war on drugs ng mga panahong iyon, kaya hindi nagbigay ng permit to export ang Sweden Parliament, kaya hindi maproseso ang pagbili. Dahil sa tanging ang Saab Sweden lamang, ang may napakamura at napakagandang offer sa Pilipinas, at hindi rin nagbigay ng karagdagang pondo ang gobyerno para mabili ang F-16 ng Lockheed Martin, kaya walang nagawa ang Air Force, kundi ang maghintay, na gumanda ang imahe ng Pilipinas sa Sweden, upang aprobohan ang permit to export nito. Ilang buwan lamang, nang umupo ang bagong Pangulo ng Pilipinas, ay naging maganda ang impresyon ng Sweden sa bagong administrasyon, kaya Nobyembre ng 2022, ay inaprobahan na ng kanilang Parliament, ang pagbenta ng JAS-39 Gripen sa Air Force ng Pilipinas. Ang problema naman, wala pang naitalagang official na secretary ng Department of National Defense ng mga panahong yun, na ayon sa batas, ay siya lamang ang may authority, na pumirma ng mga kontrata ng kagawaran, kundi isang OIC Undersecretary lamang, na si Carlito Galvez Jr. Nito lamang June 2023, ay naitalaga sa wakas, si Attorney Gibo Teodoro Jr., bilang official na Secretary of National Defense. Dito tayo nag-akala, na matutuloy na ang pagbili ng mga Gripen, lalo na't sinabi nito, na kaya nilang i-deliver ang unang 4 hanggang 6 na eroplano, sa loob lamang ng 6 na buwan, mula nang mapirmahan ng kontrata, at pag-release ng notice to proceed, kaya tayong lahat ay umaasa, na sa 2024, ay magkakaroon na tayo ng tutuong multi-role fighters. Ngunit hindi natin inakala, na iba ang naging vision ni Gibo Teodoro, para sa depensa ng bansa, at ang mga requirements ng mga kagamitang bibilhin, kaya pina-review niya ang lahat ng mga kasalukuyang acquisition projects, kaya ang MRF project na ito ngayon, ay magkakaroon ng pagbabago sa terms of reference, at sa quantity of aircrafts na bibilhin. Bagamat ito ay para sa lubos na ikauunlad ng ating hukbong sandatahan, ngunit ito rin ay nangangahulugang ang Saab Sweden, na nanliligaw ng napakahabang panahon, na halos nasa tugatog na sana ng pirmahan ng kontrata, ay mukhang mapurnada pa, at tuluyang hindi matatanggap ang eroplanong ino-offer nila. Kinonsulta ni Secretary Teodoro ang ating Air Force, kung anong eroplano ba talaga ang kailangan nila, ano ang mga capability, at kung ilang eroplano ba talaga ang kailangan ng bansa, para sa isang matibay na depensa at opensa, kaya nakuha na niya ang tamang bilang ng mga eroplanong kanilang bibilhin.
Ang Horizon 3 ng AFP Modernization Program ay hinati na ngayon sa 3 phase. Ang Phase 1 ay unang bubuuin at may 500 billion pesos na budget ito at nasa 3 squadron ng multi-role fighters ang bibilhin. Susunod dito ang Phase 2 at Phase 3 na gradually magbibigay sa ating hukbong sandatahan bilang military force, nakapantay kundi man mas capable pa sa ibang bansa sa Southeast Asia, at dito ay magdagdag pa ng pagbili ng mga multi-role fighters, upang makumpleto ang bilang ng ating mga eroplano, alinsunod sa tamang bilang ng mga eroplanong hinihingi ng ating Air Force. Kung 3 squadron ng multi-role fighters ang bibilhin sa ngayon, ito ay nangangahulugang magiging kulang ang 14 na JAS-39 CD Gripen. Malaking problema sa Saab, ang pagdagdag ng 22 pang parehong version ng eroplano, dahil wala na sa production line ang CD version ng JAS-39, dahil nakatutok na ang Saab sa JAS-39 Gripen E at F version nito. Hindi rin pwedeng kumuha ng second-hand na CD version mula sa kanilang Air Force, dahil tinatayang aabot pa ng 4 na taon mula ngayon, bago nila matanggap ang mga bagong E-version ng JAS-39 Gripen sa kanilang Air Force. Mas lalong hindi nila pwedeng i-offer ang E-version nila, dahil mas mahal pa ito sa F-16 Viper ng Lockheed Martin. Ganun pa man, pwede pa rin makuha ang 14 na CD version na ito ng JAS-39 Gripen, kung i-consider ng Air Force, ang mix of brand new and second-hand acquisition, lalo na ang mabilis na pagkakaroon ng multi-role fighters sa kanilang inventaryo, na tanging ang Saab ng Sweden lamang ang makakapagbigay. Isa pa, maaring ang sinasabing pagbabago sa terms of reference at quantity ng mga eroplano, ay hindi nangangahulugang hindi natuloy ang pagbili ng 14 na CD version ng JAS-39 Gripen, kundi, maaring bibilhin pa rin ito, ngunit may idadagdag lang na mga terms of reference. Ang lahat ay magkaroon lang ng linaw, kapag napirmahan na ng Pangulo ang bagong listahan ng Horizon 3 Phase 1, at may sa publiko na ang mga detalye. Ganun pa man, kung di lang din sana nag-inarte itong Sweden, at kung humingi sana muna ng approval ang Saab sa gobyerno ng Sweden, ay di sana 2021 pa lang, ay napirmahan na ang kontrata, at nasa atin na sana ang mga eroplanong ito ngayon, kaya sa ating palagay, ay hindi totoong mabagal ang ating gobyerno sa pagbili ng multi-role fighters, kundi ang Saab Sweden mismo ang unang nagpabagal nito.